thankful sa bawat circumstances, that's the will of God. Gets natin mga kapatid? Not the circumstances, but in all circumstances. Not the circumstances, but in all circumstances, maging grateful ka dahil yung will ni God para sa iyo. Hindi yung may circumstances, problemado, hirap-hirap sa buhay, tapos hindi makatulog at naisip na overthink, hindi mo yun ang will ni God sa atin. Kundi, kapag may problema ka, may pinagdadaanan, nagagawa mo ang pasalamat sa Diyos, yun po ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? So, maging attitude natin na maging grateful, maging attitude natin na maging faithful sa lahat kung siya ay nakinig ngayong umaga. Praise God. Dahil kahit pasakit, patong-patong yung problema nyo, nagagawa nyo maging masaya kasi alam mo kung paano magpasalamat sa Diyos kahit may problema ka. At iyon ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen? 1 Thessalonians 5:18. That's the will of God. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. In Christ Jesus for you. Ibig sabihin, sa circumstances mo, dapat kasama mo si Jesus. Without Christ, without Jesus, hindi will work. Kasi sabi ng Bible, give nature natin. Yun ang original nature ng tao. Yung maging thankful, maging grateful, praise God, at syempre, yun ang nature natin na maging masayahin. Amen? Hindi natin nature yung araw-araw na lang dumating sa buhay natin, araw-araw na lang problema, gabi-gabi ka na sa buhay natin. Tingnan natin sabi ni Will, hindi lahat ng bagay sa buhay ay competition. Kapag ang competition ang ginawa mo sa buhay mo, mawawala ang kasiyahan sa puso mo. Mawawala yung enjoyment. Listen na, pag nawala ang kasiyahan, mawawala ang enjoyment. Pag nawala ang enjoyment, lalayo ang puso mo sa bagay na ginagawa mo. Amen? Kaya, maging mapagpasalamat. Yun talaga yung mundo ng lahat ng bagay. Yung maging grateful ka sa lahat ng bagay. Then, therefore, magiging masaya ka sa bawat yugto ng sandali. Amen? Bawat yugto ng buhay mo, magiging mapagpasalamat ka. Sabi ka naman sa pinasabihin na tayo, pukpuk lang ng pukpuk at babaon din ng pako. At pag bumaon ng pako, one day, itatestify mo kay Lord kung paano mo pinukpok ang pako. Ano yung mga proseso ang ginawa mo? Anong hirap ang ginawa mo? Anong lakas ang ginugol mo? Ilang oras ang iginugol mo? Ilang luha ang pinatak ng iyong mga mata para lang bumuo ng pako? And one day, kung itatestify ka, how great is our God? Kasi naging thankful ka, naging grateful ka sa bawat pagpukpok mo ng pako. Bawat pagpukpok ng pako, no victor. That gratitude allows you and me to be happy. Amen? Huwag kang malungkot, maging masaya ka. At minsan, ang pagiging masaya, minsan ay desisyon. Hindi lang yan bunga ng pagkakataon, kasi mga bunga ng pagkakataon, okay yan, given na yun eh. Instinct natin maging masaya. But sometimes, kapag naaalasyaran ko yan na praise God, bigyan ka pa, nagiging masaya ka pa kasi dumadaan ka sa masalimuot na bagay sa buhay mo. Hindi ka naging masaya because of that thing. Hindi ka na maging masaya because of that journey. Naging masaya ka kasi alam mo magpasalamat sa Diyos at alam mo kasama mo ang Diyos kabila ng mga bagay na pinagdadaanan mo sa buhay. God is not only with you or with us, but Christ God lives in us. Hindi lang siya kasama niyo. Hindi lang natin kasama ang Diyos. Hindi lang natin siya companion.